yung sa tingin mo ditong kahihinat na nitong hearing na to. Okay, in aid of legislation, putting now your political scientist hat. Ano ang realistic na pwedeng kahihinat na nito kung sakaling kung sabihin na let's admit na in aid of legislation nga ito, although nakikita naman natin na merong mga axe to grind din to mga senador na to, ano? Ano ang possible na legislation na pwedeng kalalabasin nito, or more to the point, ano tingin mo ang dapat kalalabasin nito in terms of fixing the law? Well, there's so many, no? Pero ang number one talaga dyan, true, genuine, authentic freedom of information law. So journalists like you, mga etyosera like me, mga gusto lang makialam, di ba? Dapat minimal, if not zero, barriers in requesting for documents and getting paper trails, etc. For example, yung sumbong sa Pangulo website, why did it require a presidential initiative na i-list lahat yung mga flood control, i-upload yan for easy access ng mga journalists at ng mga citizen watchdogs? Bakit? Dapat to begin with, meron naman yan, accessible na yan, i-click na lang, di ba? Or merong magandang algorithm. Siyempre, part din dyan yung user interface na madaling hanapin. So, a true, genuine, and authentic freedom of information. Kasi, peke yung kay Duterte nun eh. When I say peke, it's only limited to the executive branch. Madami pa ding exceptions. Medyo magulo pa, hindi madali yung process. So, dapat by default, yung freedom of information, actually ang mirror niyan or other side of the coin is the full disclosure law. It was a proposal by Mayor Lenny, presidential candidate then Lenny, na dapat in-upload na yan. Wala na, upload na yan, hindi na kailangan i-request. Just show anything that involves public money. Hindi naman yan pwedeng secret eh. Kasi public money yan, wala nang exceptions dyan. Basta may disbursement, basta may bidding, basta may contract awarded, dapat uploaded na yan. Ang tanong na lang is how easy is it to navigate? Siyempre, so gagawin natin yan by city, by province, by municipality. Mahirap naman lahat nasa isang website lang, buong bansa, di ba? So yan na lang pag-iisipan ng mga IT engineers dyan. That's why. So yan, hindi yan kailangan constitutional amendment. Hindi kailangan ng revolusyon. Batas lang yan. Ang second na kailangan dyan, I think bank secrecy waiver or bank secrecy removal for public officials. Because if you think about it, and hindi lang bank secrecy but anything that involves money, there should be no right to privacy when it comes to government official. Ang right to privacy is a social construct. When we say social construct, hindi siya natural right. Binuo lang natin yan. But of course, it serves a purpose, di ba? For example, right to privacy ng mga bading. Ang mga bading, they have to choose when they want to out themselves. Problema nila yon. May reason why we grant right to privacy. Pero pag naging government official ka, yung financial resources mo, yung financial income mo, yung mga palusot noon na dati pa yan may business, paano natin ma-verify? Hindi naman default, dinidisclose ang SALN, hindi naman pwedeng ungkatin ng mga bank accounts or whatever financial records. So, that's second, no? Ang third na immediate na isip ko dyan, kasi lagi nang natatanong sa akin yan, so what comes next? Ano bang gagawin after the rally, after these investigations? Siguro ang third legislation na pwedeng gawin dito is, we have to abolish the Anti-Wiretapping Act or have a law that says admissible ang evidence as long as it reveals a crime. Especially corruption. Huwag muna natin isama yung murder, rape, no? Kasi ano yan syempre may right to privacy nga, tsaka meron yung mga perverse incentive kung pwede mo lang kunin yung evidence legally or illegally. Pero when it comes to, let's say, corruption, no? Kunwari, gusto mo i-record, audio lang, or gusto mong videohan, pa-secret, madaming tao natatakot gawin yon kasi may data privacy law, merong Anti-Wiretapping Act, hindi mo pwedeng i-reveal yung screenshot or cellphone. Tapos, kailangan nasa batas din to dahil kay Joel Villanueva, naisip ko to, pero this happens in the United States. The United States does this for the president. Dapat bawal mag-disappearing messages ang mga senador, ang mga congressman, ang mga presidente. Tapos lahat ng Viber, Messenger, messages nila by default, walang right to privacy. Kunwari ka-text ni presidente, si congressman,
Walang right to privacy, dapat pwede yang i-leak, walang punishment, walang sanction kung i-leak man yan or mag-leak man yan. Pwede dapat i-audio tap or i-wiretap, lalo na if the purpose is to uncover a crime, like may bribery, may lobbying na illegal. So, that's just a law. It only requires a law. Of course, itong third, medyo ano din yan controversial kasi baka may mag-question sa Supreme Court na it violates the Constitution. But I hope not, di ba? Kasi, ano yan there's no reason why we should protect the privacy of a government official when they are committing crimes. Yeah, yan lagi ang ini-invoke, Nainisip ko pa nga kasi sa ibang bansa, and I think this is also true in the United States, pag ikaw government official ka at meron kang telepono na ginagamit for official business, dapat sa gobyerno yan. Hindi na kailangan humingi pa ng court order yung gobyerno para tingnan yung record na yan. Dapat automatic yan. Yun yung sinasabi ko, plus documented. Like may archiving, ina-archive yan. Lahat ng galaw ng presidente, lahat ng text messages, lahat ng verbal na usapan, just with mga taong minimit niya sa Oval Office, lahat yan documented. So, sa presidente yon. Ngayon, syempre siguro sa senador, medyo kaya pang gawin. Hindi ko alam kung kayang gawin yan sa congressman. Basta ang punto, pag may minessage sila, kunwari si DPWH Secretary or si District Engineer Alcantara, bakit disappearing messages? Hindi nga yun natatanong kay Joel Villanueva kasi siya yung senador Pero dapat may magtanong sa kanya, may tinatago ka ba? Bakit ka nagdi-disappearing messages? Actually, may isa nga yan Again, sa US din to, di ba? Remember the whole email scandal kay Hillary Clinton na gumamit siya ng private server. I'm sure dito sa Pilipinas, dami-dami mga senador gumagamit ng Gmail or whatever accounts for their official Telegram, Signal, yung mga quote-unquote encrypted yung information or yung may gusto talagang itago. Yeah. So in other words, Attorney Jess, ang daming roadblocks for transparency dito sa atin. May mga batas na on the surface parang maganda naman like the Data Privacy Act pero laging ini-invoke ng mga may yung panaghihinalaan na may ginawang kasalanan na ito ay violation nga ng privacy nila. In fact, hindi lang sa kanila. Even in simple cases na ma-forward mo lang yung email, bigla ng email address, bigla kang i-accuse ng violation of data privacy. So parang, I'm not sure, I haven't studied this, pero parang kailangan tingnan din yung niyan lalo na pag public official nga. But also, how about the SALN law? Well, kasama na din yung salin sa sinabi ko kanina, Ang problema dyan, and we have to be frank about it, walang politika, it started closing up yung SALN panahon ni Duterte. Lagi ko sinasabi sa interview, remember Sir Caloy, before Duterte time, ano yung laging inaabangan annually? Yearly may inaabangan ang taong bayan. Ano yun noon? Would you recall? In relation with SALN, meron, kada taon ginagawa ng journalist yan, inaabangan ng taong bayan, nagva-viral sa social media, pinag-uusapan. Ano to? Dahil sa SALN. Ha? Talaga? I mean, I'm trying to recall. Okay, ito yan. Kasi nakalimutan na kasi 6 years or more, wala na Dati, meron tayong richest senator. Dati meron tayong poorest senator. Balita yan kagad. Pagka-file ng SALN, di ba may date for filing of SALNs, may deadline. Ano yan? Alam ko mga April, May, June yung balita na yan. Wala na yung balita na yan ngayon. Isa yan sa mga kinaiinisan ko. Of course, hindi naman yan, it doesn't reveal a lot, no? But it still reveals something to know na sino nga ba yung richest senator, tsaka ano ba yung assets niya na dineclare niya, sino ba yung poorest senator? Kasi generally, pag poorest senator ka, generally lang naman, we think na hindi siya corrupt. Kasi poor niya, kawawa naman, di ba? Pero malay mo, tinatago na kasi ngayon sa room vault yung cash di ba? Hindi na binabangko or hindi na dinideclare. But as to SALN, that happened because of Duterte and the ombudsman. The ombudsman who is, I love this ombudsman for the issue of same-sex marriage. May background yan na nangyari doon sa kaso ko. Pero on the issue of SALN and disclosure and transparency, sobrang ang sama ng legacy ng ombudsman na yan when it comes to transparency. Kasi
Ngayon, turuan eh. Pag hihingi ka sa Congress ng salin, sabihin nila, or si VP Sara, ha, ginawa to ni VP Sara to a citizen watchdog or to a citizen na nagre-request ng salin. Sabi ni VP Sara, I already filed my salin. You can get it Yeah. sa ombudsman. Sabi naman ni ombudsman, nung pumunta siya sa ombudsman, you can get it with the office that you want the salin from, which is the office of the vice president. O saan ka kukuha ngayon ng salin? Yeah. So nagiging ano na eh, halos wala nang value yung salin eh. And in fact, ito nga yung ini-invoke nga ni Alcantara lang ano eh, yung in-offer niya, di ba? Or ano ba yun? Parang nag-offer siya na mag-ano siya ng salin niya. Like ako, Sir Kaloy, barangay Kagawad ako, I filed a salin. And ako, ang dali lang ipakita kasi wala naman makikita sa salin ko. I can only declare yung car na napag-ipunan ko for 9 to 10 years. Ano pa yun, 2019 pa yung kotse na yun. Tapos dineclare ko din sa salin ko yung mga liabilities ko. Meron ako mga hundreds of thousands na utang sa credit card. Lugi ka pa. Yeah. Hi, Attorney Jess. This has been really interesting and ang galing-galing ng mga paliwanag mo. No? And I'm sure a lot of Filipinos na sumusubaybay dito are going to be interested dun sa mga batas nga na sinasabi natin, pinag-usapan natin kanina na dapat baguhin kung talagang seryoso itong Senado no tungkol sa investigasyon nila no. Salamat ng marami Attorney Jess Falsis. Gagawin na kitang isa sa mga suki ko sa podcast na to and I hope to talk to you again soon. You have a very tawag dito, ang linaw ng mga paliwanag at Thank you for having me. I love being here kasi I know you support human rights and lagi lang din ako, we always will just stand for human rights. yeah. Thank you so much. Thank you so much, Attorney Jess Ode, and I hope to see you soon. Thank you po.